Ito na po yung naging desisyon po ng dating Vice Presidente Leni Robredo. Sigurado daw po si Naga City Mayor Leni Robredo na hindi siya tatakbo sa 2028 national elections. Yan po ang kanyang inamin o inihayag sa isang local radio station sa may Naga po yan, sa RMN DWNX Naga. Interview po sa kanya yan kanina. Dagdag pa po niya, target niya ang ikalawang term bilang mayora dahil kulang pa raw ang 3 taon para pagsilbihan ang Naga City. Bago po yan ay sinabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa programang Long Conversation ng One News na dapat maging decisive si Robredo sa kanyang mga desisyon kaugnay sa pagtakbo sa 2028. Ito raw ay para bigyan ng oportunidad na palakasin ang mga posibleng kakandidato ng oposisyon o kakandidato para sa oposisyon tulad po ni na Senador Risa Ontiveros at Bam Aquino. Matanda ang sinabi ni Octa Research President Professor Ranjit Rai sa programa pong Storiko ng One News na pumapangalawa na rin itong si Robredo na nakakuha ng 21% sa isang unreleased survey na bukas nga po yan i-release sana. Habang nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte na meron pong 33%. Parang lumiliit daw yung yung gap between the two candidates. Pero tingnan natin ang epekto niya sa susunod na survey dahil meron na ring desisyon yung isa. Pero syempre gusto ko rin marinig yung mismo sinabi ni dating Vice President Leni Robredo. Sigurado lang ako sa sarili ko na day na ako ma-national. Ako most probably masik pa ako ng second term. Kuya, ako si Kaipuhan ni Bruno Pornaga. Narayo na sa horizon ko na mabalik pa ako sa national. Aware man ako na may mga gusto magdalagan pa ako. Pero kuya, ako si Kaipuhan ni Bruno Pornaga. Bako man akong solo na may kumbaga may kapas na mag-lead. Narayo na sa horizon ko na mabalik pa ako sa national. Ano yung pagkakasabi ni Mayor Leni Robredo, but basically ang buod po nung nabanggit niya ay hindi siya tatakbo, hindi niya naiisip, malayo pa raw siya dun sa horizon na mabalik siya doon sa national positions. Ang gusto niya ay mag-seek ng second term sa Naga. Yan po yung mga sinabi at inihayag ni former Vice President Leni Robredo sa interview sa kanya doon mismo sa kanyang bayan. So ang audience niyan, local. Yung local po talaga kaya lang nagbarites po ang lahat ng media doon sa interview na yan. Kaya na-carry po. Siyempre, national positions kasi yung pinag-uusapan. Of course, we want to hear from VP Leni. Lahat naman ng programa natin nag-i-invite sa kanya kasi para ang ma-address naman niya yung national audience para mas maipaliwanag. Siguro dahil marami siyang supporters sa hindi lang taga doon. Siyempre yun, napaliwanag na niya sa kanyang constituents para naman po doon sa ibang mga naghahangad pa ng mga salita from the former candidate for the presidency. Okay. Pero before tayo pumunta doon sa iba nating items, sabihin ko lang na marami nang nag-react ng mga politiko at mga analyst buong maghapon. Kasi nga, siya yung manig. Kaya lang hindi ko lang paano natin mababasa kung ganyang kahaba, Chiki. At ganyan kaliit. Oo, Pero about before tayo mag-broadcast mga 2 hours before our broadcast. Si tanggalin si na lang siguro natin. President Vice Presidential candidate before na si Senador Kiko Pangilinan at naging katandem ni VP Leni ay nagsalita na rin via this Facebook post o social media post. Buksan ko lang po kasi ang telling po dyan yung last 2 paragraphs sandali lang po buksan ko lang dahil hindi ko po mababasa kung ganyang kaliit. Diyan ba nagsimula sa now more than ever? Sige, having witnessed? Habang nag-uusap kayo ay bubuksan ko lamang yan dahil importante yung parte na iyon. Nirespeto ni Senador Kiko Pangilinan
yung naging desisyon ni Vice President. Uy, pero tandaan kasi natin na nung nakaraan, ang naging concern din nung mga kakampi ni dating VP Leni Robredo, yung hesitancy sa pagtakbo sa national position. Hindi ba? Pero ngayon, tingnan natin kasi nag-anunsyo na siya na hindi siya tatakbo. But let's see, kung hindi siya tatakbo, sino yung pwede? Yes, okay. May pwede So, ba? before natin kausapin yung pwede magbigay sa atin ng idea na, I just have to read that. Kasi medyo importante yung mga last few lines itong long essay na ginawa po ni Senador Kiko Pangilinan. Sabi niya po, now more than ever, having witnessed the largest corruption scandal in Philippine history, our people are crying out for good governance and public accountability. Now more than ever, will those who believe in meaningful change and honesty and integrity in our public institutions must come together, sacrifice our time and effort for the sake of a better future for our children. So yun yung pananaw niya, pero ito yung magandang parte. I hope I am wrong, but Leni's refusal to run may create a leadership vacuum that I am afraid cannot be adequately filled by other contenders. So, This in irreplaceable? turn could lead to disunity amongst our ranks and the splintering of not just our forces, yung opposition, but of all potential allies outside our ranks. Oo. So medyo mahaba pa po 'yan, pero yun yung tukol sa kung sakasakali ay sino ang mag-fill in. Kung sino yung aakyat para punuan yung yung posisyon na hindi na gusto pang gampanan ng dating vice presidente.